Isang matalim na patalim ang ibinaon sa aking likod ng mga taong tinawag kong pamilya. Habang nagdurugo ako sa malamig na ulan, nagpapakasarap sila sa aking sariling kama. Pinalayas ako ng asawa kong hayok at biyenang sakim. Bitbit ang mga anak kong nanginginig. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang susing wawasak sa kanilang kaharian. Mula sa putikan, babangon ako. Handa na ba silang tikman ang pagsik ko? Isang matalim na patalim ang ibinaon sa aking likod ng mga taong tinawag kong pamilya. Habang nagdurugo ako sa malamig na ulan, nagpapakasarap sila sa aking sariling kama. Pinalayas ako ng asawa kong hayok at biyenang sakim. Bitbit ang mga anak kong nanginginig. Ngunit hindi nila alam, hawak ko ang susing wawasak sa kanilang kaharian. Mula sa putikan, babangon ako. Handa na ba silang tikman ang bagsik ko? Bakit kailangang dumanas ng ganitong kapait na tadhana ang isang inang wala namang ibang hangad kundi ang magmahal? Kailan mo ba palalayasin ang asawa mong amoy pawis at mukhang katulong, Eduardo? She is such an eyesore in this beautiful house. Nakakasira ng mood bago tayo matulog. Ang boses na iyon ni Valentina ay tila isang malalamig na lason na pumasok sa pandinig ni Florentina. Sa labas ng nakapinid na pinto ng kanilang silid-tulugan, nakatayo si Flor. Ang kanyang malaking tiyan na 7 buwan nang dinadala ay tila bumigat ng 100 kilo sa sandaling yon. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, maingat niyang tinititigan ang puting-puting barong Tagalog na buong magdamag niyang tinahi at binurdahan. Ang bawat hibla ng sinulid doon ay katumbas ng bawat patak ng kanyang pawis at bawat hapdi ng mga daliring natusok ng karayom. Inakala niyang sa pag-aalay niya ng pinakamagandang kasuotan para sa parangal ng kanyang asawa bukas, matatagpuan niya ang kahit kaunting pagkilala. Ngunit ang tanging natanggap niya ay ang halakhak ni Eduardo na humahalo sa malanding tinig ng ibang babae. Wait lang, sweetheart. Malapit na. Pagkatapos ng eleksyon, itatapon ko na ang basurang iyan sa labas. I just need her to look like the perfect wife for the cameras. Konting tiis na lang. Sagot ni Eduardo na sinundan ng tunog ng isang halik na tila bumasag sa bawat buto sa katawan ni Flor. Nanlambot ang mga tuhod ni Flor. Ang barong na maingat niyang inalagaan ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Tila isang puting bandila ng pagsuko sa gitna ng digmaang hindi niya alam na pinasok niya pala. Hindi siya makahinga. Ang bawat hangin na pumasok sa kanyang baga ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit pinilit niyang huwag itong hayaang pumatak. Ayaw niyang maging mahina, ngunit ang sarili niyang katawan ay tila nagtatraidor sa kanya. Ano pang tinitingin-tingin mo riyan, Florentina? Isang matalas at mapanghusgang tinig ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Si Doña Carmela, ang kanyang biyenan na palaging may hawak na rosaryo ngunit may dila ng isang ahas, ay nakatayo sa kanyang likuran. Hindi pa man nakakasagot si Flor. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa kanyang pisngi ang umalingongaw. Napasandal si Flor sa pader. Hawak ang kanyang namumulang mukha. Huwag kang mag-inarte na parang biktima rito. Nakita mo na ang katotohanan, hindi ba? Ang anak ko ay hindi para sa isang hampaslupang katulad mo. Pinatuloy ka lang namin sa pamamahay na ito dahil sa utang na loob mo sa amin, ang bawat butil ng kaning isinusubo mo at ng mga anak mong pasakit sa buhay. Asik,
ni Doña Carmela. Ang mga mata nito ay nanlilisik, walang bakas ng awa para sa buntis na manugang. Nay, buntis po ako. Saan kami pupunta ng mga bata sa gitna ng dilim? Ang tanging naibulalas ni Flor sa pagitan ng mga hikbi. Bumukas ang pinto ng silid at lumabas si Eduardo, na ang tanging saplot ay ang kanyang robe. Wala siyang bahid ng pagsisisi sa kanyang mga mata nang makita ang asawang nakasalampak sa sahig. Mommy is right, Flor. Pagod na ako sa drama mo. You are no longer useful to me. Ngayon din, umalis na kayo rito bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin kayo palabas. Sa loob ng ilang minuto, ang mansyon na itinuring ni Flor na tahanan sa loob ng 7 taon ay naging isang malamig na bilangguan na nagsuka sa kanya. Kasama ang 3 maliliit na anak na naguguluhan at umiiyak. Itinulak sila palabas ng malaking gate na bakal. Kasabay nito ang biglang pagbagsak ng malakas na ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Mama, malamig po. Mama, saan tayo pupunta? Ang iyak ng kanyang 6 na taong gulang na anak na si Maya habang nakakapit sa kanyang basang duster. Ngunit ang pinakamasakit na bahagi ay nang hilahin ni Doña Carmela ang panganay niyang si Leo. Ang batang ito ay mananatili rito. Hindi siya pwedeng sumama sa isang inang walang direksyon ang buhay. Leo, pumasok ka sa loob. Ang nanay mo ay sasama na sa ibang lalaki kaya iniwan tayo. Hindi po, Mama. Mama, huwag mo akong iwan. Ang sigaw ni Leo habang pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ng kanyang lola. Ngunit ang malaking gate ay tuluyan ng sumara ng may malakas na tunog na naghiwalay sa isang ina sa kanyang anak. Naiwan si Flor sa gitna ng kalsada. Basang-basa, yakap-yakap ang 2 pa niyang anak habang ang dugo mula sa kanyang pumutok na labi ay humahalo sa tubig ulan. Ang kanyang barong Tagalog na itinahi ng may pagmamahal ay nakita niyang itinapon sa labas ng bakod, dumi-dumi at wala ng silbi sa putikan. Napatingin si Flor sa madilim na langit. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang sumpa na bumabaon sa kanyang balat. Sa gitna ng panginginig ng kanyang katawan, isang kakaibang init ang nagsimulang magmula sa kanyang puso. Hindi na ito ang init ng pag-ibig, kundi ang nagbabagang apoy ng isang desisyong binuo sa gitna ng kawalang pag-asa. Bakit ba ang tadhana ay mas pabor sa mga taong marahas at mapanlinlang? Hanggang kailan dapat manatiling tahimik ang isang pusong matagal ng pinipinang utang na loob na hindi naman talaga siya ang may gawa? Sa gabing ito, namatay ang Florentina na marunong magtiis at sa gitna ng unos, isinilang ang isang Florentina na handang sumingil sa bawat luhang pumatak. Napakasakit isipin na sa panahong kailangan mo ng masisilungan, ang tanging yumayakap sa iyo ay ang malamig na hangin at ang walang tigil na patak ng ulan. Ang bawat panginginig ng maliliit na balikat ni Maya at ng kanyang bunsong kapatid ay tila mga saksak sa konsensya ni Flor. Nakaupo siya sa gilid ng madilim na kalsada. Pilit na itinatago ang mga bata sa ilalim ng kanyang basang duster. Habang ang kanyang sariling katawan ay hindi na rin makayanan ang lupaypay na pakiramdam. Isang matinding liwanag mula sa paparating na sasakyan ang biglang bumulag sa kanyang paningin. Sa sobrang pagod at kawalang pag-asa, hindi na nagawang tumayo ni Flor. Hinanda na niya ang kanyang sarili sa anumang mangyayari. Kung ito na ba ang katapusan ng kanilang pagdurusa, tatanggapin niya. Huwag lang mahirapan ang kanyang mga anak. Ngunit narinig niya ang matinis na tunog ng mga gulong na kumiskis sa basang semento. Isang ingay
na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi bago huminto ang sasakyan, ilang metro lamang ang layo mula sa kanila. Bumukas ang pinto at isang babaeng may hawak na payong ang mabilis na lumapit. Diyos ko, Florentina, ikaw ba iyan? Ang boses na iyon ay pamilyar, punong-puno ng pag-aalala at hindi makapaniwalang takot. Nang iangat ni Flor ang kanyang mukha, nakita niya ang mukha ni Attorney Beatrice, ang matalik na kaibigan at tapat na abogado ng kanyang yumaong ama. Attorney Beatrice, tulong po. Ang mga anak ko, nagkakasakit na sila. Ang tanging naisambit ni Flor bago tuluyang bumigay ang kanyang lakas. Hindi na niya namalayan kung paano sila naisakay sa loob ng mainit na sasakyan, kung paano binalot ng makakapal na kumot ang kanyang mga anak, at kung paano sila dinala sa isang ligtas na apartment na malayo sa mansyon ng mga Carmela. Pagkalipas ng ilang oras sa loob ng isang maliit, ngunit malinis na silid, nakaupo si Flor habang pinagmamasdan ang kanyang dalawang anak na mahimbing ng natutulog. Ang bawat paghinga nila ay tila isang himala para sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nananatiling nasa kabilang dako ng lungsod, doon sa silid na pinagkulungan sa kanyang panganay na si Leo. Uminom ka muna ng mainit na tsaa, Flor. Kailangan mong magpakatatag para sa sanggol na nasa sinapupunan mo, sabi ni Beatrice habang iniaabot ang isang tasa. Naupo ang abogado sa kanyang tapat. Ang mga mata nito ay seryoso at bakas ang galit. Ngayon, sabihin mo sa akin, paanong nagawa ni Eduardo at ni Doña Carmela ang ganitong kalupitan sa iyo? Alam ba nila ang panganib na idudulot nito sa kanila? Sa pagitan ng mga hikbi, isinalaysay ni Flor ang lahat. Ang pangangaliwa ni Eduardo, ang panunumbat ng kanyang biyenan tungkol sa utang na loob, at ang sapilitang pagkuha sa kanyang anak na si Leo. Sabi po nila, wala akong kwenta, na kinuha lang nila ako dahil sa awa, na ang tatay ko ay namatay na walang iniwan kahit isang kusing. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Beatrice. Iyan ang malaking kasinungalingan na ipinakain nila sa iyo sa loob ng 7 taon, Flor. Ang ama mong si Don Facundo ay hindi kailanman naging mahirap. Ang katotohanan ay mas higit pa ang yaman ninyo kaysa sa pinagsama-samang ari-arian ng mga Carmela. Natigilan si Flor. Ang tasa ng tsa sa kanyang kamay ay muntik ng mabitawan. Anong ibig ninyong sabihin, attorney? Tumayo si Beatrice at kinuha ang isang selyadong sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa harapan ni Flor. Ang iyong ama ay matagal nang nakaramdam na may masamang balak ang pamilya ni Eduardo. Bago siya mamatay, nagtatag siya ng isang trust fund na tanging ikaw lang ang pwedeng humawak. Ang mansyon na tinitirhan ninyo, hindi iyon kay Eduardo. Iyon ay nakapangalan sa iyo. Bilang pamana ng iyong ama, binuksan ni Flor ang sobre nang may nanginginig na kamay. Doon, sa gitna ng mga legal na dokumento, nakita niya ang isang pirasong papel na tila sumampal sa kanyang buong pagkatao. Ito ay isang titulo ng lupa. Ngunit sa ibaba nito, nakita niya ang pirma ni Eduardo sa isang dokumento ng pagsasalin ng ari-arian na halatang ginaya lamang. Paanong nangyari ito? Bakit may pirma rito si Eduardo? Tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig at matinding pagkalito. Dahil matagal ka na nilang ninanakawan, Flor. Pinaniwala ka nilang isa kang pulubi para hindi mo hanapin ang iyong karapatan. Ginawa ka nilang alipin sa sarili mong pamamahay. Paliwanag ni Beatrice na may diin sa bawat salita.
At ang lalong masakit, ang petsa ng peking dokumentong iyan ay ginawa noong mga araw na nasa ospital ang tatay mo at naghihingalo. Naramdaman ni Flor ang isang malamig na kilabot na gumagapang sa kanyang likuran. Hindi lang pala pagtataksil sa kasal ang ginawa sa kanya. Ito ay isang planadong pagnanakaw sa kanyang buhay, sa kanyang dangal, at sa kanyang kinabukasan. Ang bawat tulo ng ulan kanina ay tila naging gasolina na nagpaalab sa puot na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang pagiging martir. Ano pong dapat nating gawin, attorney? Gusto ko nang makuha ang anak ko. Gusto ko nang matapos ang paghihirap na ito. Determinadong sabi ni Flor habang mahigpit na hawak ang titulo. Maghahanda tayo, Flor. Pero kailangan nating maging matalino. Ang mga kalaban mo ay tuso at may koneksyon. Pero tandaan mo, ang tigre ay mas lalong nagiging mabagsik kapag ang kanyang mga kuting ang kinuha. Paalala ni Beatrice. Habang nag-uusap sila, napansin ni Flor na may isang itim na sasakyan na kanina pa nakaparada sa tapat ng apartment ni Beatrice. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang silweta ng isang tao sa loob ay tila nakamasid sa bawat galaw nila sa loob ng bintana. Sino ang taong iyon? At bakit tila alam nila kung saan sila dinala ng abogado? Ang takot na akala ni Flor ay natapos na sa gitna ng ulan ay tila nagsisimula pa lamang muling magbanyuhay sa isang mas malaking panganib. Akala ko ay isang malaking utang na loob ang bawat pirasong tinapay na ibinigay nila sa akin. Ngunit iyon pala ay galing sa sariling pawis at dugo ng aking ama. Ang bawat luhang pumatak sa aking mga mata sa loob ng 7 taon ay naging ginto sa kanilang mga bulsa. Gaano ba kalalim ang kawalang hiyaan ng mga taong itinuring kong pamilya? Sa loob ng opisina ni Attorney Beatrice, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon na tila nakikiramay sa mabigat na katahimikan. Nakaupo si Flor sa isang malambot na upuan, ngunit ang kanyang pakiramdam ay tila nakatusok siya sa libu-libong karayom. Sa harap niya ay nakalatag ang mga dokumentong nagpapatunay na ang bawat sandali ng kanyang paghihirap ay isang malaking panlilinlang. Ang trust fund na ito, Flor, ay hindi basta-basta pera. Paliwanag ni Beatrice habang itinuturo ang isang partikular na talata sa dokumento. Ito ay binuo ni Don Facundo na may trigger clause. Nakasaad dito na ang lahat ng ari-arian, kabilang ang mansyon at ang malaking kumpanya na pinatatakbo ngayon ni Eduardo, ay mapupunta lamang sa iyo sa oras na ikaw ay 35 taong gulang na. O kung ikaw ay palalayasin at aabusuhin ng pamilyang Carmela ng walang sapat na dahilan. Napahawak si Flor sa kanyang dibdib. Kaya pala ganoon na lang ang pagbabantay sa akin ni Doña Carmela. Kaya pala palagi nilang ipinamumukha na wala akong kwenta para hindi ako magkaroon ng lakas ng loob na magtanong. Exactly. Sagot ni Beatrice. Pinanatili ka nilang mahirap sa iyong sariling isipan. Ang 7 taon mong pagtatrabaho bilang mananahi at tagagawa ng kakanin para lang makabayad sa utang ay isang malaking palabas. Ang perang kinita mo mula sa iyong maliit na negosyo. Ginamit iyon ni Eduardo para punduhan ang kanyang kampanya at ang luho ng kanyang kirida. Isang mapait na hagulgol ang kumawala sa lalamunan ni Flor. Hindi ito ang hagulgol ng isang talunan, kundi ang hagulgol ng isang taong nagising mula sa isang napakahabang bangungot. Naalala niya ang mga gabing namamanhid ang kanyang mga daliri sa pananahi, ang mga madaling araw na nilalanghap niya ang usok ng kalan para lang makagawa
ng puto at kutsinta na ibebenta sa palengke. Akala niya ay tinutulungan niya ang kanyang asawa, ngunit pinatabalang pala niya ang mga linta na sumisipsip sa kanyang buhay. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon ng mga Carmela, tila may isang selebrasyon. Nakaupo si Doña Carmela sa kanyang mamahaling sofa, may hawak na baso ng alak habang humahalakhak. "Mami, sigurado ka bang hindi tayo mahahabol ng batas?" Tanong ni Eduardo habang hinhaplos ang buhok ni Valentina na nakasandal sa kanyang balikat. "Huwag kang tanga, Eduardo." Seryosong sagot ni Carmela bago uminom ng alak. "Sino ang maniniwala sa isang babaeng pinalayas dahil sa pangangalo niya? Gagawa tayo ng mga dokumentong magpapatunay na baliw siya. At sa oras na maideklara siyang unfit mother, ang lahat ng yaman ni Don Facundo ay mananatili sa atin. Ang utang na loob niya sa atin ay ang pagpapatira sa kanya rito. At babayaran niya iyon hanggang sa huling sentimo ng kanyang dangal." Balik sa apartment, tumayo si Flor at humarap sa salamin. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay namamaga. Ngunit may isang bagong ningning doon na hindi pa nakikita ni Beatrice kailanman. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang apron na suot niya pa rin mula nang siya ay palayasin. Ang apron na puno ng mantsa ng harina at luha. Maingat niya itong itinupi, tiningnan ng huling sandali, at pagkatapos ay marahan ngunit determinadong itinapon sa loob ng basurahan. Iyon ang huling bakas ng Florentina na alipin. "Attorney, hindi lang hustisya ang kailangan ko," sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay malamig at matatag na tila yelo. "Gusto kong makita silang nakaluhod sa putikan kung saan nila ako itinulak. Gusto kong bawiin ang bawat sentimo, bawat luha at higit sa lahat, ang aking anak. Iyan ang gusto kong marinig." Nakangiting sagot ng abogado. "Simulan na natin ang pag-atake." Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, biglang tumunog ang telepono ni Flor. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Pagkasagot niya, ang boses ni Manang Sabel, ang matapat na yaya ni Leo, ang narinig niya. Ang boses nito ay puno ng takot at panginginig. "Ma'am Flor, ma'am, maawa po kayo kay Leo. Ikinulong po siya ni Doña Carmela sa madilim na bodega sa likod ng mansyon. Ayaw siyang pakainin hanggat hindi niya sinasabi na ayaw na niya sa inyo. Naririnig ko po ang iyak ng bata, ma'am. Tila nauubusan na siya ng boses." Ang tunog ng pagbagsak ng baso sa sahig ay umaling-ungaw sa silid habang naninigas ang buong katawan ni Flor. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok bago muling humampas ng napakabilis. "Leo." Ang tanging naisambit ni Flor bago ang matinding galit ay tuluyang lumamon sa kanyang buong pagkatao. Ano nga ba ang mas masakit? Ang sampal ng kaaway o ang pagtalikod ng sarili mong anak dahil sa mga kasinungalingang itinanim sa kanyang murang isipan? Ang bawat hakbang ko papalapit sa kanya ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang pako. Dahil alam kong ang batang dati ay kanlungan ko, ay tinuruan na silang ituring akong isang kaaway. Kahit pa pinagbabawalan ni Attorney Beatrice, hindi napigilan ni Flor ang kanyang sarili na pumunta sa harap ng paaralan ni Leo kinabukasan. Nakasuot siya ng malaking sombrero at salamin upang hindi agad makilala. Ngunit ang tibok ng kanyang puso ay sapat na upang maging maingay sa kanyang sariling pandinig. Ang bawat bata na lumalabas mula sa malaking gate ng eskwelahan ay tila isang anino lamang. Hanggang sa makita niya ang pamilyar na maliit na figura na may dalang asul na bag. "Leo." Ang bulong ni Flor na tila isang dalangin.
Nakita niyang lilingon-lingon ang bata. Ang mga mata nito ay mapungay at bakas, ang pagod mula sa pagkakakulong sa bodega kagabi. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Flor. Tumakbo siya papalapit at agad na niyakap ang kanyang anak. Leo, anak ko, narito na ang mama. Huwag kang matakot, kukuha ka ni mama. Ngunit sa halip na yakap ang isagot ng bata, isang marahas na pagtulak ang natanggap ni Flor. Muntik na siyang mawalan ng balanse dahil sa laki ng kanyang tiyan. Ang mga mata ni Leo, na dati ay puno ng paghanga sa kanya, ngayon ay puno ng takot at pagkamuhi. Huwag mo akong hawakan, masama kang babae. Ang sigaw ni Leo, ang boses nito ay nanginginig sa galit. Sabi ni Lola, kaya ka raw pinalayas ni Papa dahil sumama ka sa ibang lalaki. Pinagpalit mo raw kami sa pera. Ayaw na kitang makita, umalis ka na. Ang bawat salitang binitawan ng bata ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang hinihiwa ang puso ni Flor. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag ang katotohanan. Ngunit ang lalamunan niya ay tila binarahan ng semento. Ang sakit na nararamdaman niya sa sandaling iyon ay higit pa sa hapdi ng sampal ni Doña Carmela. Nakikita mo na, Flor, kahit ang sarili mong dugo ay isinusuka ka na. Ang malamig na tinig ni Doña Carmela ay umalingaw-ngaw mula sa likuran ni Leo. Nakatayo ang matandang babae, lalong naging mukhang kagalang-galang dahil sa suot nitong mamahaling lino. Ngunit ang ngiti sa labi nito ay tila isang demonyo. Hinaplos ni Carmela ang buhok ni Leo ng may mapanuyang pagmamalaki. Halika na, Leo. Huwag mong pansinin ang basurang iyan. Tayo ang pamilya mo. Siya. Isa lang siyang maling alaala na dapat mo nang burahin. Sabi ni Carmela bago tingnan ng direkta sa mga mata si Flor. You have nothing, Flor. No home, no husband, and now, no son. Why don't you just disappear? Sa gitna ng kanyang matinding pighati, napansin ni Flor ang isang bagay. Habang hinahawakan ni Carmela ang braso ni Leo para hilahin ito papalapit sa kotse, bahagyang naangat ang manggas ng uniforme ng bata. Doon, nakita ni Flor ang isang madilim na pasa sa payat na braso ni Leo, isang bakas ng marahas na pagkakahawak o pananakit. Nais ni Flor na sumugod at bawiin ang anak. Ngunit nakita niya ang mga bodyguard ni Carmela na mabilis na lumalapit. Alam niyang sa kalagayan niya ngayon, hindi siya mananalo sa dahas. Pinunasan niya ang kanyang mga luha ng may matinding determinasyon. Tinalikuran niya ang mga ito, hindi dahil sa pagsuko, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan para sa mas malaking laban. Pagbalik ni Flor sa apartment, nadatnan niya si Attorney Beatrice, kasama ang isang lalaking seryoso ang mukha. Si Detective Javier. Sa ibabaw ng mesa ay may mga litratong nagpakulo sa dugo ni Flor. Flor, nakita na ni Javier ang koneksyon. Sabi ni Beatrice. Hindi lang basta pangangalo niya ang ginagawa ni Eduardo. Ginagamit niya ang kumpanya ng tatay mo para mag-launder ng pera para sa mga illegal na kontrata ng gobyerno. At si Valentina. Siya ang middleman. Inilapag ni Javier ang isang litrato kung saan makikitang may kausap si Eduardo na isang hindi kilalang lalaki sa isang madilim na parking lot. At may isa pa, Ma'am Flor. Ang pasa sa braso ng anak ninyo. Hindi lang iyon aksidente. Mukhang ginagamit ni Doña Carmela ang bata bilang panakot sa mga tauhan sa mansyon na ayaw sumunod sa kanya. He is being abused emotionally and physically. Mahigpit na napahawak si Flor sa maliit na panyo ni Leo na nakuha niya sa labas ng eskwelahan. Ang amoy ng kanyang anak
na naiwan doon ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas para hindi tuluyang gumuho. Inilapit niya ang panyo sa kanyang pisngi, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa mga ebidensya sa mesa. Hahayaan ko silang magdiwang sa ngayon. Bulong ni Flor, ang kanyang tinig ay wala ng bahid ng emosyon, kundi purong galit na kalkulado. Ipaparanas ko sa kanila ang bawat sakit na nararamdaman ng anak ko. Sisiguraduhin kong ang bawat pader ng mansyon na iyan ay guguho sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Sino nga ba ang misteryosong lalaking kausap ni Eduardo sa litrato? At hanggang kailan kayang tiisin ni Flor ang pangungulila sa anak bago siya gumawa ng isang hakbang na maaring maglagay sa kanilang lahat sa panganib? Sinasabi nila na ang masamang damo ay mahirap mamatay. Ngunit ang hindi nila alam, ang masamang damo ay madaling masunog kapag sila-sila na ang nag-aapoy sa isa't isa. Walang mas matamis na panunood kaysa sa makita ang iyong mga kaaway na naglalaklak ng sarili nilang lason habang iniisip nilang sila ay nagdiriwang. Sa loob ng apartment ni Attorney Beatrice, ang liwanag ng laptop ay tumatama sa mukha ni Flor na tila isang malamig na maskara. Sa tabi niya, si Detective Javier ay may inilabas na isang makapal na folder. Walang imik na inilatag ng detektiba. Ang mga kopya ng resibo at bank transfers na nagpapatunay sa kataksilan ni Eduardo hindi lamang sa kanyang asawa, kundi maging sa sarili niyang ina. Narito ang lahat, Ma'am Flor. Simula ni Javier, ang boses nito ay puno ng propesyonal na determinasyon. Ninanakawan ni Eduardo ang kumpanya ng tatay ninyo. Ang perang dapat ay para sa operasyon ng negosyo ay itinatapon niya sa mga mamahaling alahas at condo units para kay Valentina. At ang mas nakakatawa rito, hindi alam ni Doña Carmela na pati ang sarili niyang personal na savings ay dahan-dahang kinakaltasan ng sarili niyang anak. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Flor. Gusto ni Mami Carmela ng katapatan at karangalan, hindi ba? Ibigay natin sa kanya ang katotohanan. Hindi nag-aksaya ng panahon si Flor. Gamit ang isang hindi matutunton na email account, ipinadala niya ang mga kopya ng resibo ng isang brilyanteng kwintas na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Mga resibong nakapangalan kay Valentina, ngunit binayaran gamit ang account ni Doña Carmela. Hindi niya ito ipinadala sa opisina, kundi direkta sa personal na tablet ng matandang babae habang alam niyang naghahanda ito para sa isang hapunan. Samantala, sa loob ng marangyang mansyon, ang tunay na kulay ng mga Panginoon ay nagsimulang lumitaw. Ang tunog ng marahas na pagbagsak ng isang mamahaling plorera sa sahig ay bumasag sa katahimikan ng salas. Pula ang mukha ni Doña Carmela habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang tablet. Eduardo, ano itong kalapastangan na ito? Ang sigaw ni Carmela na umalingaw-ngaw hanggang sa ikalawang palapag. Dali-daling bumaba si Eduardo, kasunod si Valentina na mukhang nabulabog sa kanyang pagpapaganda. Mami, ano bang nangyayari? Bakit ka sumisigaw? Ang pera ko. Ang pera na itinatago ko para sa kampanya mo, bakit napunta sa leeg ng babaeng ito? Itinuro ni Carmela si Valentina nang may pandidiri. You gold digger, inahas mo na ang anak ko. Pati ba naman ang kaban ng pamilyang ito ay nanakawan mo? Wait, what? I didn't steal anything. Depensa ni Valentina, ang boses nito ay tumitinis sa galit. Si Eduardo ang nagbigay niyan sa akin. Sabi niya, galing iyan sa kinita niya sa kumpanya. Huwag mo akong ituring na parang linta, Carmela. Dahil kung wala ang koneksyon ko, hindi makakakuha ng kontrata ang anak mong inutil. Ang lamat ay hindi na lamang basta guhit.
ito ay naging isang malaking bangin. Ang pagmamahalan na binuo sa kasinungalingan ay nagsimulang gumuho dahil sa kasakiman. Nanood lamang si Flor mula sa malayo, sa pamamagitan ng impormasyong ibinibigay ni Javier, at naramdaman niya ang isang kakaibang uri ng kapayapaan sa gitna ng kanyang pagpaplano. Dahan-dahang hinaplos ni Flor ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang malakas na sipa ng sanggol sa loob. Tila nagbibigay din ito ng suporta sa kanyang ginagawa. Sa kabila ng galit na bumabalot sa kanya, sandali siyang huminto. Nagsimula siyang humuni ng isang malambing na hele, ang kanta na palagi niyang inaawit kay Leo noong sanggol pa ito. Huwag kang mag-alala, maliit na anghel. Bulong ni Flor, ang kanyang mga mata ay lumambot sa sandaling iyon. Hindi kita hahayaang lumaki sa mundong puno ng mga lobo. Babawin natin ang lahat ng sa atin. Iyon ang kanyang golden moment. Ang sandali kung saan ang pagiging ina niya ang nagpapaalala sa kanya kung bakit siya kailangang maging matatag. Kinabukasan, nagsimulang makipag-ugnayan si Flor sa mga dating business partners ng kanyang ama. Gamit ang kanyang tunay na pangalan at ang autoridad na ibinibigay ng mga dokumento ni Beatriz. Marami ang nagulat, ngunit handang tumulong. Ang pangalan ni Don Facundo ay nananatiling may malaking respeto sa mundo ng negosyo. Hindi katulad ni Eduardo na kilala lamang sa pagiging mayabang. Ngunit sa gitna ng kanyang muling pagbangon, tumunog ang telepono ni Flor. Isang anonymous na tawag. Sa kabilang linya, isang boses ng isang matandang babae, tila galing sa malayo at puno ng panginginig, ang nagsalita. Florentina, anak, makinig kang mabuti. Hindi ako pwedeng magtagal. Sabi ng boses. Ako si Rosa, ang dating nurse ng tatay mo. May kailangan kang malaman tungkol sa huling gabi ni Don Facundo sa ospital. Hindi sakit ang pumatay sa kanya. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano pinalitan ni Doña Carmela ang laman ng kanyang swero bago siya tuluyang nawalan ng hininga. Ang mundo ni Flor ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lamig na naramdaman niya ay hindi galing sa aircon, kundi mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang hinalang matagal na niyang itinatago ay naging isang madilim na katotohanan. Manang Rosa, nasaan po kayo? Kailangan nating mag-usap. Ang nanginginig na sabi ni Flor, ngunit ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang tunog ng mabilis na pagkaputol ng tawag. Kasabay nito, ang boses ni Javier mula sa kabilang silid ay sumigaw. Flor, may problema. May mga lalaking nakaitim na pumasok sa gusaling ito. Kailangan na nating umalis. Sino ang nagpadala ng mga tauhang iyon? Alam na ba ni Doña Carmela ang tungkol kay Manang Rosa? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga Carmela upang manatiling nakabaon ang kanilang mga madidilim na lihim? Hindi lang yaman ang ninakaw ninyo sa akin. Kinuha ninyo ang huling hininga ng taong pinakamamahal ko. Ang bawat luhang pumatak sa puntod ng aking ama ay mga saksi sa inyong kalupitan. At ngayon, ang dugo niya ang sisigaw ng katarungan. Hindi lang siya basta namatay, Flor. Pinatay siya ng babaeng tinawag mong biyenan. Ang mga salitang iyon ni Manang Rosa ay tila mga kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Flor. Sa loob ng isang lumang simbahan sa Quiapo, kung saan ang amoy ng insenso at sanda ay humahalo sa amoy ng ulan, nakatayo si Flor sa harap ng imahe ng Nazareno. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang malaking tiyan. Tila pinoprotektahan ang kanyang sanggol mula sa katotohanang nakakasira ng kaisipan. Sa tabi niya, ang matandang nurse na si Rosa ay nanginginig.
Ang mga mata nito ay puno ng takot na matagal ng kinimkim. Nakita ko siya, Flor. Pagpapatuloy ni Rosa, ang boses ay halos pabulong na lamang sa gitna ng katahimikan ng simbahan. Noong gabing iyon sa ospital, akala ni Doña Carmela ay nakatulog ako sa pagod. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto ni Don Facundo. May inilabas siyang isang maliit na bote at mabilis na ipinalit ang laman ng swero ng iyong ama. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimulang mag-agaw buhay ang tatay mo. Hindi ako nakakilos sa takot. Dahil bago siya lumabas, tumingin siya sa akin at ngumiti ng napakalamig. Nanigas ang buong pagkatao ni Flor. Naalala niya ang araw ng libing ng kanyang ama, kung paano siya niyakap ni Doña Carmela at sinabihan na huwag mag-alala dahil ituturing siyang tunay na anak. Ang yakap na iyon na inakala niyang kanlungan ay yakap pala ng isang mamamatay tao. Ang bawat haplos sa kanyang buhok noon ay tila haplos ng kamay na puno ng dugo ng kanyang magulang. Naramdaman ni Flor ang isang matinding pananakit sa kanyang lalamunan. Isang hiyaw na gustong kumawala, ngunit nananatiling nakabaon. Ang kanyang puso ay tila isang basong unti-unting napupuno ng lason hanggang sa umapaw ito. Hindi lang pala bahay at pera ang pinag-uusapan dito. Ito ay tungkol sa buhay na ninakaw ng walang kalaban-laban. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang pribadong kapilya, nakaluhod si Doña Carmela. Nakasuot siya ng itim na belo. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na humahawak sa mga butil ng kanyang gintong rosaryo. Salamat, Panginoon, sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Ang kanyang mahinang dasal. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel ng kabanalan. Ngunit sa kanyang isipan, binibilang niya ang mga araw bago tuluyang maideklara si Flor na nawawala o patay na upang mapasa kanya ang lahat. Ang ganitong uri ng pagkukunwari ang nagpapakulo sa dugo ni Detective Javier na kanina pa nakamasid mula sa malayo. Lumapit siya kay Flor at hinawakan ang siko nito upang alalayan ang nanginginig na babae. Ma'am Flor, kailangan na nating kumilos. Ang mga tauhan ni Carmela ay hindi titigil hanggat hindi nila napapatahimik si Manang Rosa. Babala ni Javier. Ang ebidensyang hawak natin ay sapat na para buksan muli ang kaso, ngunit kailangan nating masiguro ang kaligtasan ng testigo. Tumingala si Flor sa krus na nasa harap niya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagmamakaawa, ngayon ay tila naging dalawang uling na nagbabaga. Pinunasan niya ang huling bakas ng kahinaan sa kanyang pisngi. Ang lamig ng semento sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila lumipat sa kanyang buong pagkatao. Hindi ko lang siya kukunin ang mansyon, Javier. Ang boses ni Flor ay tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. Matatag at nakapangingilabot. Gusto kong makita si Carmela na nabubulok sa loob ng rehas habang naaalala ang bawat segundo ng paghihirap ng tatay ko. Ang utang na loob na sinasabi niya. Babayaran ko iyon ng naging buhay ng ama ko. Inilabas ni Manang Rosa ang isang lumang bote ng gamot mula sa kanyang bulsa. Ang boteng itinago niya bilang huling ebidensya. Nang hawakan ito ni Flor, naramdaman niya ang huling koneksyon sa kanyang ama. Isang pangako ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalilinis ang pangalan ng kanyang pamilya. Ngunit habang papasok sila sa sasakyan ni Javier, isang kakaibang liwanag mula sa isang laser pointer ang tumama sa balikat ni Flor. Isang pulang tuldok na dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanyang dibdib. Dapa! Ang sigaw ni Javier habang marahas na itinulak si Flor
sa loob ng sasakyan. Isang malakas na tunog ng pagbasag ng salamin ang umalingaw sa paligid, na sinundan ng sigaw ng mga tao sa labas ng simbahan. Sino ang nag-utos ng pag-atake sa gitna ng banal na lugar? Hanggang saan ang kayang gawin ni Doña Carmela upang protektahan ang kanyang madugong lihim? At ang pinakamahalaga, ligtas ba ang sanggol sa sinapupunan ni Flor matapos ang marahas na pagtulak na iyon? Ang mga taong gumagamit ng dahas ay ang mga taong takot na takot sa katotohanan. Akala nila ay mapatatahimik nila ang katarungan sa pamamagitan ng isang bala. Ngunit hindi nila alam na ang bawat patak ng dugo ay nagiging binhi ng isang mas matinding paghihiganti. Kung ang pera ang nagpapatakbo sa kanilang mundo, sisiguraduhin kong mauubusan sila ng hininga. Mabilis ang pagpapatakbo ni Javier sa sasakyan habang ang ungol ng makina ay tila isang galit na hayop sa gitna ng lansangan. Sa likurang upuan, nakayakap si Flor sa kanyang tiyan. Nanginginig ang buong katawan, ngunit nananatiling gising ang diwa. Sa tabi niya, si Manang Rosa ay hindi tumitigil sa pagdarasal. Ang mga butil ng rosaryo ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga daliri. Ayos ka lang ba, Flor? May masakit ba sa iyo? Tanong ni Javier. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatingin sa rearview mirror, tinitingnan kung may sumusunod sa kanila. Ayos lang ako. Ang anak ko. Naramdaman ko ang sipa niya. Ligtas kami. Sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay may halong panginginig at determinasyon. Huwag na tayong magtago, Javier. Oras na para putulin ang mga ugat na nagpapakain sa kanila. Ang pera ni Eduardo, ang kapangyarihan niya sa politika, iyan ang unang guguho. Sa loob ng opisina ni Eduardo, kinabukasan, ang katahimikan ay binalot ng matinding tensyon. Hawak ni Eduardo ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel. Ang bawat tawag niya sa bangko ay nagreresulta sa iisang sagot. Frozen accounts. Anong ibig ninyong sabihin na hindi ko pwedeng galawin ang pondo para sa kampanya? Akin ang perang iyan. Ang sigaw ni Eduardo sa telepono. Binitawan niya ang handset ng marahas. Lumikha ito ng tunog ng pagbagsak. Sa ibabaw ng lamesa, may problema ba, sweetheart? Tanong ni Valentina na kakapasok lang. Bit-bit ang mga supot mula sa isang mamahaling butik. I tried using the credit card you gave me, but it was declined. Nakakahiya sa mga sales lady. Everyone was looking at me like I'm a fraud. Shut up, Valentina. Hindi mo ba nakikita? May kung sinong demonyo ang nag-freeze sa lahat ng accounts ko. Pati ang mga investors para sa election, isa-isang bumibitiw. Sinasabing may kumakalat na balita tungkol sa illegal laundering sa kumpanya. Asik ni Eduardo. Hindi alam ni Eduardo na sa mismong sandaling iyon, si Flor ay nasa isang lihim na pakikipagpulong kay Mr. M. Isang matandang kaibigan at pinaka-maimpluwensyang partner ni Don Facundo noon. Sa pamamagitan ng mga dokumentong ibinigay ni Beatriz, napatunayan ni Flor na ang kumpanyang pinatatakbo ni Eduardo ay isang hungkag na kaharian na nakatayo sa lupang pag-aari niya. Gusto kong bawiin ang lahat ng suporta sa kanya. Ang malamig na utos ni Flor kay Mr. M. Ipakita ninyo sa kanila na ang pangalang Eduardo Carmela ay walang halaga kung walang yaman ng mga Facundo na nakasandal sa likod niya. Dahil sa pagkaipit sa pera, ang lamat sa pagitan ni na Eduardo at Valentina ay lumalim. Ang pag-ibig na inakala nilang matatag ay nagsimulang maging isang palengke ng sisihan. Kung wala kang pera, Eduardo, anong silbi mo sa akin? Ang matalim na tanong ni Valentina habang itinatapon ang kanyang mga pinamili sa sofa.
I left my rich suitors for you because you promised me a kingdom. Ngayon, pati pambayad sa kondo ko, wala ka. Kingdom. I gave you everything. Pati ang asawa ko, itinapon ko para sa iyo. Sigaw ni Eduardo. Sa gitna ng kanyang galit at pagkalito, lumapit siya kay Valentina at hinawakan ang balikat nito. Ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Listen, may paraan pa. May isa pang dokumento si Mommy. Ang mansion na tinitirhan namin, hindi iyon sa akin. Pero may paraan si Mommy para ilipat iyon sa pangalan ko sa oras na mawala si Flor. Once we get that house, we can sell it for hundreds of millions. Hindi napansin ni Eduardo na ang cellphone ni Valentina na nasa ibabaw ng lamesa ay lihim na nakarecord. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi ng babae. Kung lulubog ang barko ni Eduardo, sisiguraduhin ni Valentina na mayroon siyang sariling salbabida. Samantala, habang naglalakad si Flor sa hardin ng kanilang safe house, naramdaman niya ang isang kakaibang kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa isang puno, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Flor, anong nangyayari? Ang takbong lapit ni Beatrice. Ang sanggol. Beatrice, parang hindi ko na kaya. Ang huling nasabi ni Flor bago tuluyang dumilim ang kanyang paningin. Nailigtas nga ba si Flor mula sa sniper, ngunit ang stress at tensyon ba ang kukuha sa buhay ng kanyang dinadalang anak? Ano ang gagawin ni Valentina sa recording na hawak niya? At ano ang magiging hakbang ni Doña Carmela kapag nalaman niyang ang kanyang sariling anak ay handang ibenta ang kanilang tahanan? Ang pinakamahirap na katahimikan para sa isang ina ay ang hindi marinig ang pintig ng puso ng kanyang sariling anak. Sa bawat segundong lumilipas na walang galaw sa aking sinapupunan, tila unti-unti ring namamatay ang aking kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kadiliman, isang panunumpa ang nabuo. Kung kailangang dumanas ako ng impyerno para lang mabuhay ka, gagawin ko. Dahil ikaw ang aking huling alas sa larong ito. Sa loob ng isang maliit at lihim na klinika, ang tanging maririnig ay ang ritmo ng makinang nagbabantay sa tibok ng puso. Nakahiga si Flor. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng mga puting kumot na bumabalot sa kanya. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Puno ng takot na baka sa susunod na sandali ay mawalan na ng saysay ang lahat ng kanyang ipinaglalaban. Kailangan mong magpahinga, Flor. Sabi ng doktor, threatened abortion ang nangyayari dahil sa sobrang stress at pagod. Ang mahinang paalaala ni Attorney Beatrice habang hinahawakan ang malamig na kamay ng kaibigan. Huwag mo munang isipin ang mga Carmela. Ang mahalaga ngayon ay ang kaligtasan ninyong dalawa. Hindi pwedeng huminto, Beatrice. Ang pabulong na sagot ni Flor. Ang kanyang mga mata ay pilit na idinidilat sa kabila ng panghihina. Habang nakahiga ako rito, nagluluto sila ng bagong kasinungalingan. Naramdaman ko ang sipa niya kanina. Mahina. Pero naroon, lalaban ang anak ko. Kaya lalaban din ako. Habang si Flor ay nag-aagaw buhay, ang pag-asa sa klinika, sa mansyon ng mga Carmela, ay tila walang bahid ng konsensya. Isang marangyang selebrasyon ang inihahanda ni Doña Carmela. Isang gala of hope para sa kampanya ni Eduardo. Ginamit ng matandang babae ang kanyang mga huling nakatagong alahas para punduhan ang gabing iyon, sa pag-asang maibabalik ang tiwala ng mga investors na dahan-dahang lumalayo. Dapat maging perpekto ang gabi na ito, Eduardo. Ang utos ni Carmela habang tinitingnan ang sarili sa malaking salamin.
Ipapakita natin sa lahat na matatag ang pamilyang ito. At mamaya, i-anunsyo mo ang inyong engagement ni Valentina. Iyon ang magsisilbing senyales na handa na tayong magsimula ng bagong kabanata. Malayo sa iskandalong dala ng babaeng iyon. Nakatayo sa isang sulok si Leo, ang panganay na anak ni Flor. Nakasuot siya ng isang maliit na tuxedo. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap. Nakita niya ang isang lumang litrato ng kanyang ina na itinago niya sa loob ng kanyang bulsa. Ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment sa gitna ng peking karangyaan. Ang isang pirasong papel ang kanyang nag-iisang kayamanan. Bakit po kailangang palitan si Mama? Ang mahinang tanong ni Leo sa kanyang yaya na si Isabel. Huwag kang maingay, anak. Masama ang loob ng lola mo. Ang pabulong na sagot ni Isabel habang mabilis na pinupunasan ang luha ng bata. Nagsimula ang gabi ng piging. Ang tunog ng mga nag-uumpugang baso ng kristal at ang banayad na musika ng biolin ay pumuno sa malawak na salas. Nakangiti si Eduardo. Hawak ang kamay ni Valentina na tila isang reyna sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa bawat tawa nila, may isang aninong dahan-dahang lumalapit. Isang malaking kahon ang dumating sa gitna ng selebrasyon. A gift for the future mayor. Ang nakasulat sa card. Inakala ni Eduardo na ito ay mula sa isa sa kanyang mga taga-suporta. Ngunit nang buksan ito ng mga tauhan, hindi ito mamahaling alak o plake. Isang malakas na tunog ng static mula sa isang projector ang bumasag sa musika. Ang malaking puting pader ng mansyon ay biglang nagliwanag. Doon, sa harap ng lahat ng mga maimpluwensyang tao, lumabas ang imahe ni Eduardo sa loob ng kanyang opisina. Kasama si Valentina. Ang recording na lihim na kinuha ni Valentina ay naging sandata na ngayon ni Flor. The mansion we are in right now. It's not mine. It belongs to Flor. But my mom has a way to kill her legally and take it back. Ang boses ni Eduardo ay umalingaw sa buong silid. Malinaw at nakakakilabot. Ang tunog ng pagbagsak ng mga baso sa sahig ay nagmistulang mga putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Ang mukha ni Doña Carmela ay naging kulay abo, habang si Eduardo ay tila naging isang estatwa sa tindi ng hiya at takot. Ang bawat panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng pandidiri. Anong ibig sabihin nito, Eduardo? Ang sigaw ng isa sa pinaka-malaking investor. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, isang pamilyar na silweta ang lumitaw sa pintuan ng mansyon. Nakasuot ng itim na damit. Payat ngunit may taglay na awtoridad na hindi matitibag. Nakatayo si Flor. Sa kabila ng kanyang kondisyon, pinili niyang harapin ang mga lobo. Sa sarili nilang teritoryo, ang utang na loob na sinasabi ninyo ay tapos na. Ang boses ni Flor ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang bahay na ito ay hindi na inyo. Ngayon din, sa harap ng lahat, binabawi ko ang bawat hibla ng yaman na ninakaw ninyo sa aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, biglang hinablot ni Doña Carmela ang braso ni Leo at itinulak ito sa harap ni Flor bilang panangga. Hindi mo ito magagawa. Hawak ko ang anak mo. Isang hakbang pa at sisiguraduhin kong hindi mo na siya makikitang muli. Bitawan mo ang bata, Carmela. Wala na kayong takas. Ang lahat ng mata sa kwartong ito ay saksi sa kabulukan ninyo. Ang boses ni Flor ay hindi na nanginginig. Bagkus ay puno ito ng isang uri ng kapangyarihang nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagiging ina. Nakatayo si Flor sa gitna ng malawak na salas.
Ang kanyang itim na damit ay tila isang anino ng kamatayan sa gitna ng makukulay na kasuotan ng mga panauhin. Ang bawat hakbang niya ay mabigat. Ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa kanyang tiyan na tila doon niya kinukuha ang huling lakas. Ang boykan ay isang marangyang piging na naging isang malaking kahihiyan. Ang mga nakasabit na chandelier ay tila mga saksi sa pagguho ng kaharian ng mga Carmela. Huwag kang lalapit, Florentina. Isang hakbang pa at isasama ko ang batang ito sa impyerno. Ang sigaw ni Doña Carmela ay puno ng desperasyon. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na braso ni Leo, na ngayon ay umiiyak na sa takot. Ang matandang babae, na dati ay tila isang reyna ng kabanalan, ay mukha ng isang baliw na hayop na nabulok sa sariling bitag. Sa loob ni Flor, ang bawat hikbi ni Leo ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang baga. Gusto niyang sumugod. Gusto niyang bawiin ang kanyang anak. Ngunit alam niyang ang isang maling galaw ay maaring maging mitya ng kapahamakan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo. Ngunit ang kanyang isipan ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Gaano ba kalayo ang kayang marating ng isang demonyo bago ito tuluyang lamunin ng sarili niyang apoy? Ang tanong na nagpapaulit-ulit sa kanyang diwa. Leo, anak, makinig ka kay mama. Huwag kang matakot. Ang mahinahong sabi ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa anak ng may buong pagmamahal. Attorney Beatriz, ipakita mo sa kanila. Inilabas ni Beatriz ang isang opisyal na dokumento mula sa korte. Ang mansyon na ito ay kasalukuyan ng nasa ilalim ng constructive trust. Ibig sabihin, wala kayong karapatang magpalayas o manakit ng sino man dito. At si Doña Carmela, may warrant of arrest na laban sa iyo para sa kidnapping at child abuse. Ang mga bulungan ng mga bisita ay tila naging isang malakas na ugong ng mga bubuyog. Nakita ni Eduardo na ang lahat ng kanyang mga kaibigan sa politika ay isa-isang tumatalikod sa kanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Valentina ay dahan-dahang gumagapang patungo sa pinto. Bitbit ang isang maliit na bag na puno ng mga alahas na ninakaw niya mula sa vault ni Carmela bago magsimula ang gabi. You're not leaving me, Valentina. Ang sigaw ni Eduardo nang mapansin ang pagtakas ng kerida. Ngunit bago pa man niya ito mahabol, isang malakas na tunog ng pagharurot ng sasakyan mula sa labas ang narinig ng lahat sa isang iglap, habang ang lahat ay nakatuon kay Eduardo at Valentina. Marahas na hinila ni Doña Carmela si Leo patungo sa isang lihim na pinto sa likod ng malaking hagdanan. Ang tunog ng mabilis na paglock ng pinto ay umalingaw-ngaw sa buong salas na nag-iwan kay Flor sa gitna ng matinding takot. Leo, hindi, buksan ninyo ang pinto. Ang sigaw ni Flor habang mabilis na tumatakbo patungo sa hagdanan. Kahit pa ang bawat hakbang ay nagdudulot ng kirot sa kanyang sinapupunan. Sinubukan ni Javier na sipain ang pinto. Ngunit ito ay gawa sa solidong narra na may mga bakal na rehas sa loob. Lumabas sila ng mansyon upang habulin ang matandang babae. Ngunit ang tanging nakita nila ay ang usok mula sa isang itim na van na mabilis na lumalayo patungo sa madilim na bahagi ng lungsod. Naiwan si Flor na nakaluhod sa semento ng driveway. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa putikan. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. Tila tinatawanan ang kanyang panandaliang tagumpay. Sa gitna ng kanyang paghagulgol, tumunog ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero ang dumating. Pagbukas niya,
isang larawan ni Leo ang bumulaga sa kanya. Ang bata ay nakatali ang mga kamay at nakatikom ang bibig. Nakaupo sa isang madilim at maalikabok na bodega. Ang titulo o ang buhay ng iyong panganay. Mayroon kang 2 oras para magdesisyon, Flor. Pumunta ka sa lumang warehouse sa Pier 4. Mag-isa ka lang. Kapag nakita ko ang anino ng kahit isang pulis, sisiguraduhin kong ang batang ito ang huling makikita mo. Ang bawat patak ng ulan ay tila nagiging kristal sa lamig habang binabasa ni Flor ang mensahe. Ang tagumpay na inakala niyang hawak na niya ay tila isang mabilis na panaginip na napalitan ng isang mas malalang bangungot. Hanggang saan mo kayang isakripisyo ang iyong katarungan para sa kaligtasan ng iyong dugo? Ang pinakamaitim na lason ay hindi nanggagaling sa tila ahas na kaaway, kundi sa mismong dugo na dumadaloy sa iyong mga ugat. Paano mo tatanggapin ang katotohanan kung ang taong tinawag mong ama ay handang itapon ang iyong buhay para lamang sa sarili niyang kaligtasan? Sa gabing ito, ang bawat salita ay naging isang matalim na balisong na bumaon sa puso ng isang batang. Wala namang ibang hangad kundi ang mahalin. Ang bawat hakbang ni Flor sa loob ng madilim at maalikabok na bodega sa Pier 4 ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang amoy ng kalawang at ang alat ng dagat ay humahalo sa kanyang mabilis na paghinga. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang puson at ang bigat ng kanyang dinadalang sanggol, pinilit niyang tumayo ng matuwid. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang bumbilya na dahan-dahang umiindayog sa kisame, na lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa paligid. Leo, nasaan ka? Ang pabulong na sigaw ni Flor, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pag-asa. Isang mahinang ungol ang narinig niya mula sa likod ng mga matatandang container. Nang puntahan niya ito, nanlumo si Flor sa kanyang nakita. Si Leo ay nakatali sa isang lumang silya. May takip ang bibig at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit hindi si Doña Carmela ang nakatayo sa tabi nito. Surprise, Flor. Akala mo ba ang biyenan mo lang ang marunong maglaro? Ang boses ni Valentina ay tila isang matalim na kuko na kumakalos sa pader. Nakatayo ang babae, hawak ang isang baril, habang sa kabilang kamay ay hawak niya ang isang recording device. Valentina, nasaan si Carmela? Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Flor, habang dahan-dahang lumalapit sa kanyang anak. Nakalimutan mo na ba? Pera lang ang mahalaga sa akin. At dahil sinira mo ang karir ni Eduardo, kailangan kong makakuha ng retirement fund mula sa inyong dalawa. Ang nakatutuyang sagot ni Valentina. At huwag kang mag-alala, narito rin ang mahal mong asawa. Mula sa madilim na sulok, lumabas si Eduardo. Ngunit hindi ito ang mapagmataas na lalaking kilala ni Flor. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng pawis, at ang kanyang mga mata ay mailap. Nang makita niya si Flor, imbes na lumapit upang tumulong, ay dahan-dahan siyang nagtago sa likod ni Valentina. Flor, ibigay mo na ang titulo. Please, ayaw kong mabulok sa kulungan. Ang desperadong sigaw ni Eduardo. Kasalanan ni Mami ang lahat. Siya ang nagplano kung paano papatayin ang tatay mo. Siya ang nag-utos na palayasin ka. Sumusunod lang ako sa kanya dahil natatakot ako sa kanya. Please, Valentina, huwag mo akong isama sa gulo ninyo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo, basta iligtas mo lang ako. Ang bawat salita na lumabas sa bibig ni Eduardo ay tila isang lason na dahan-dahang pumatay sa huling alaala ni Leo tungkol sa kanyang ama. Ang bata na dati
ay tinitingala si Eduardo bilang isang bayani, ay nakatingin ngayon sa kanyang ama ng may matinding pandidiri at pighati. Narinig ni Leo ang lahat, ang pag-amin sa pagpatay sa kanyang lolo, ang pagtataksil sa kanyang ina, at ang kawalan ng malasakit ni Eduardo sa kanya. "You coward, Eduardo!" Ang malamig na sabi ni Flor. "Handa mong ibenta ang sarili mong ina at ang anak mo para lang makatakas? Wala kang ang pinagkaiba sa putikan." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eduardo. "Anak? Anong silbi ng anak kung mawawala ang buhay ko? Flor, maging praktikal ka. Isang bata lang iyan. Pwedeng palitan. Pero ang kalayaan ko, hinding-hindi. Sa sandaling iyon, ang tunay na halimaw ay hindi na ang dilim sa paligid, kundi ang lalaking nakatayo sa harap ni Flor. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang sandali nang dahan-dahang lumingon si Flor kay Leo. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata ng kanyang panganay. Ang takot ay napalitan ng isang malalim at matandang uri ng lungkot. Alam ni Flor na sa gabing ito, tuluyan nang nawala ang ama sa puso ng kanyang anak. Biglang bumukas ang malaking pinto ng bodega nang may malakas na tunog. Ang liwanag mula sa mga headlight ng sasakyan ay bumulag sa lahat. Isang kawan ng mga pulis kasama si Detective Javier at Attorney Beatrice ang mabilis na pumasok sa loob. Kasunod nila ay si Doña Carmela na nakaposas na at ang mukha ay punong-puno ng puot habang nakatingin sa kanyang anak. Nakakasabi lang ng lahat ng kanyang mga lihim. "Eduardo, ikaw na sarili kong dugo. Ikaw ang nagkanulo sa akin." Ang pabulong na tanong ni Carmela, ang kanyang boses ay tila isang sumpa mula sa impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na kinalagan ni Flor si Leo. Niyakap niya ang kanyang anak nang napakahigpit, tila ibinabalik ang lahat ng mga nawalang sandali. Ramdam niya ang panginginig ng bata, ngunit alam niya na ang panginginig na ito ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa isang masakit na paggising sa katotohanan. Habang hinihila ng mga pulis, sina Eduardo at Valentina, tumingin si Eduardo kay Flor, humihingi ng awa. Ngunit tinalikuran siya ni Flor. Ang bawat hakbang ni Flor palabas ng bodega, kasama ang kanyang anak, ay isang hakbang patungo sa isang buhay na wala ng bahid ng lason ng mga Carmela. Bakit nga ba ang mga taong pinagkakatiwalaan natin ang siya giring may hawak ng kutsilyong sasaksak sa ating likuran? Ano ang gagawin ni Leo matapos marinig ang lahat ng kasamaan ng kanyang ama? At makakaya ba ni Flor na hilumin ang sugat na iniwan ng gabing ito sa kanyang panganay? Ang pinakamalalim na sugat ay hindi iyong nakikita ng mata, kundi iyong nakaukit sa kaluluwa ng isang batang nawalan ng katuwiran ang mundo. Paano mo muling ituturo ang salitang pagtitiwala kung ang mismong haligi ng tahanan ang nagtumba sa bawat pangarap na binuo mo? Ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Kung minsan, ito ay ang tunog ng isang pusong dahan-dahang naghihilom sa gitna ng matinding hapdi. Sa loob ng malinis at tahimik na silid ng isang pribadong ospital, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Leo. Nakatulog ang bata dahil sa matinding pagod at trauma. Ngunit kahit sa kanyang pag-idlip ay bakas ang panginginig ng kanyang mga kamay. Nakaupo si Flor sa gilid ng kama, hindi inaalis ang kanyang paningin sa kanyang panganay. Ang bawat bakas ng pasa sa braso ni Leo ay tila mga latay sa sariling balat ni Flor. "Mama, huwag po, Papa." Ang pabulong na ungol ni Leo sa kanyang panaginip. Ang mga salitang iyon
ay tila mga karayom na tumatagos sa puso ni Flor. Dahan-dahang hinaplos ni Flor ang noo ng kanyang anak. Ang lamig ng balat ni Leo ay unti-unting napapalitan ng init ng kanyang pagmamahal. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na kahit walang salita, ang bawat haplos niya ay isang panunumpa na hinding-hindi na muling masasaktan ang kanyang mga anak. Naramdaman ni Flor ang mahinang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Tila nakikiramay ito sa bigat ng emosyon sa loob ng silid. Pumasok si Attorney Beatriz na may dalang mga dokumento. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng tagumpay. Flor, lumabas na ang Temporary Protection Order mula sa korte. Mayroon na rin tayong sole custody para sa lahat ng mga bata. Hindi na makakalapit si Eduardo o kahit sino sa mga Carmela sa inyo ng hindi bababa sa 500 metro. Salamat, Beatriz. Pero sapat na ba iyon? Ang tanong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pagod. Narinig ni Leo ang lahat. Narinig niya kung paano siya itinakwil ng sarili niyang ama para lang sa pera. Paano ko bubuuin ang tiwala niya sa mundo? Ang panahon ang maghihilom sa kanya, Flor. At ang katotohanan na ikaw ay narito. Sagot ng abogado. At tungkol naman sa mga ebidensya, ang lahat ng nakuha nating financial records mula sa kumpanya ay sapat na upang tuluyang mabulok sa kulungan si Eduardo dahil sa grand estafa at money laundering. Si Doña Carmela naman ay nahaharap sa mas mabigat na kaso dahil sa testimonya ni Manang Rosa. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang malamig at madilim na selda, nakaupo si Doña Carmela. Ang kanyang mamahaling damit ay gusot na at puno ng dumi. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nanlilisik sa galit. Hindi siya makapaniwala na ang lahat ng kanyang pinaghirapang itayo ay naglaho sa loob lamang ng ilang gabi. Hindi ito ang dulo, Florentina. Ang pabulong na sumpa ni Carmela sa hangin. Akala mo ba ay nanalo ka na? Hindi mo kilala kung sino ang mga taong nakautang ng loob sa akin. Kinabukasan, isang balita ang yumanig sa kampo ni Flor. Sa kabila ng mabibigat na kaso, nagawa ni Doña Carmela na makakuha ng bail o piyansa sa pamamagitan ng isang maimpluwensyang hukom na matagal na nilang hawak sa leeg. Ang balitang ito ay tila isang malakas na sampal ng katotohanan na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Magdadaos sila ng isang press conference bukas, Flor. Ang babala ni Detective Javier na kakadating lang. Gagamitin ni Carmela ang media upang baligtarin ang kwento. Sasabihin nila na ikaw ang nagnakaw ng mga dokumento at ikaw ang nagkidnap kay Leo upang tustusan ang iyong luho. Gagamitin nila ang kanilang kapangyarihan sa propaganda upang sirain ang iyong dangal sa harap ng buong Pilipinas. Napatingin si Flor sa bintana kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Ang liwanag ng dapit hapon ay tila nagbibigay ng babala sa darating na mas malaking unos. Sa loob niya, naramdaman ni Flor ang isang kakaibang tapang. Ang takot na dati ay nagpaparalisa sa kanya ay napalitan na ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hayaan natin silang magsalita. Ang boses ni Flor ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Hayaan nating ipakita nila sa mundo ang kanilang huling sayaw ng kasinungalingan. Dahil bukas, hindi lang ang mansyon ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang tanging bagay na natitira sa kanila. Ang kanilang kalayaan at ang kanilang karangalan. Sino ang mahiwagang hukom na tumulong kay Doña Carmela? Ano ang gagawin ni Flor upang mapigilan
ang malaking kasinungalingan na ihahanda ng kanyang biyenan sa harap ng media. At handa na ba ang puso ni Leo na harapin muli ang mga taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit sa harap ng Diyos at ng sambayanang Pilipino? Ako ang tunay na biktima rito. Ang aking manugang na si Florentina ay isang mapanlinlang na babaeng nagnakaw sa aming kumpanya at ginamit ang sarili niyang anak para saktan kami. Ang mga salitang ito ni Doña Carmela sa harap ng naglalakihang lente ng mga kamera ay tila mga lason na ibinubuga sa hangin. Nilalason ang isipan ng bawat manonood sa buong bansa. Sa likod ng makapal na kurtina ng Grand Ballroom kung saan idinadaos ang press conference, nakatayo si Flor. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa malamig na tela. Nanginginig ang kanyang mga daliri hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagkamuhi. Habang naririnig niya ang boses ng kanyang biyenan na punong-puno ng peking pighati, muli niyang naalala ang gabi ng bagyo. Ang gabing itinulak siya nito sa putikan habang buntis. Ang irony ay tila isang matalim na kutsilyo. Sa telebisyon, si Carmela ay isang mapagmahal na lola na nangungulila, ngunit sa katotohanan, siya ang kamay na pumatay sa katahimikan ng kanyang ama. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng digmaan. Nanunuyo ang kanyang lalamunan at ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang kanyang tiyan ay dahan-dahang tumigas. Isang senyales na ang sanggol sa loob ay nakikiramay sa kanyang tensyon. Ang bawat kislap ng mga flash ng kamera mula sa kabilang panig ng kurtina ay tila mga kidlat na tumatama sa kanyang balat. Nagpapaalala sa kanya na ang buong mundo ay nakatingin, naghihintay ng kanyang pagbagsak. Hanggang kailan kayang baluktutin ng isang mamamatay tao ang katotohanan bago siya tuluyang lamunin ng sarili niyang mga dila? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Flor. Tila isang sumpa na naghahanap ng hustisya. Sa entablado, patuloy ang drama ni Doña Carmela. Nakasuot siya ng itim na belo, may hawak na panyo na panakanakang idinidikit sa kanyang mga mata na wala namang luha. Sa tabi niya ay si Eduardo na nakayuko at nagkukunwaring isang amang nawasak ang puso. Ang bawat salita nila ay tila isang masterclass ng gaslighting. Ginagawa nilang kontrabida ang biktima sa harap ng madla. Wala kaming ibang hangad kundi ang maibalik ang aming apo. Ang hikbi ni Eduardo sa mikropono, ang tunog ng kanyang boses ay nanginginig sa sadyang pagkukunwari. Flor, kung nasaan ka man, maawa ka sa bata. Huwag mong idamay ang anak natin sa galit mo sa amin. Hindi na nakapaghintay si Flor. Sa isang marahas, ngunit eleganteng pagkilos, hinawi niya ang makapal na kurtina. Ang tunog ng mga bakal na singsing na kumiskis sa rod ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng paghuhukom. Ang liwanag ng ballroom ay sumilaw sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya kumurap. Ang lahat ng bulungan ay biglang naputol. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng semento habang dahan-dahang naglalakad si Flor patungo sa gitna ng entablado. Nakasuot siya ng isang purong puting damit, isang simbolismo ng katotohanang handa, nang lumitaw mula sa madilim na kahapon. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang awtoridad. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang timer na nagbibilang para sa katapusan ng mga Carmela. Tapos na ang palabas, Carmela. Ang boses ni Flor ay hindi sumisigaw, ngunit ito ay umaling-awngaw sa bawat sulok ng silid, malamig at nakapangingilabot. Narito na ang babaeng sinasabi ninyong magnanakaw.
at dala ko ang bawat resibo ng inyong mga kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Doña Carmela. Ang kanyang panyo ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina ay punong-puno ng awa, ay biglang napalitan ng isang hilaw na takot. Si Eduardo naman ay tila gustong magtago sa ilalim ng lamesa, hindi makatingin ng direkta sa mga mata ng asawang kanyang minaliit. Inilabas ni Flor ang isang folder na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ni Don Facundo, kasama ang video recording ng pag-amin ni Eduardo sa bodega. Ang lahat ng mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa pagkuha ng litrato. Ang ingay ng mga tanong ay tila isang malakas na agos ng tubig na bumaha sa silid. Anong masasabi ninyo rito, Doña Carmela? Na ang mansyon na tinitirhan ninyo ay hindi kailanman naging inyo? Ang tanong ng isang matapang na journalist. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis ang dahan-dahang lumalapit sa likuran ni Flor. May hawak na isang bagay na kumikislap sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Sino ang pulis na ito na tila hindi bahagi ng mga tauhan ni Javier? Mapipigilan ba ni Flor ang huling desperadong hakbang ni Doña Carmela bago tuluyang lumabas ang buong katotohanan? At ano ang gagawin ng sambayanan kapag nalaman nilang ang tamsang ina ng lipunan ay isang babaeng may kamay na puno ng dugo? Ang tunay na katarungan ay hindi lamang ang pagpipiit sa likod ng mga rehas, kundi ang pagpilit sa iyong mga kaaway na lunukin ang bawat butil ng kahihiyan sa harap ng mundong pilit nilang nalinlang. Sa sandaling ito, ang bawat kislap ng kamera ay naging mga mata ng isang bansa, saksi sa paghuhukom ng isang babaeng minsan nang itinapon sa putikan. Naramdaman ni Flor ang isang malamig na hangin sa kanyang batok. Isang babala na hindi nanggagaling sa aircon ng ballroom. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang kislap ng bakal mula sa lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Isang matalim na patalim ang dahan-dahang binubunot nito mula sa kanyang gilid. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya nang may nakamamatay na layunin. Ngunit bago pa man makahakbang ang salarin, isang mabilis na paggalaw mula sa dilim ang naganap. Si Javier, na kanina pa nakabantay, ay mabilis na sumunggab. Ang tunog ng pagbagsak ng dalawang katawan sa sahig ay umaling-ungaw sa gitna ng katahimikan ng ballroom na sinundan ng malakas na pagbulong ng mga tao. Nagkaroon ng kaguluhan, ngunit nanatiling matatag si Flor sa gitna ng entablado. Hindi siya kumurap. Hindi siya natakot. Ang kanyang tingin ay nananatiling nakatusok kay Doña Carmela, na ngayon ay nanginginig na sa kinatatayuan. Ito ba ang huli mong alas, Carmela? Ang pumatay muli sa harap ng maraming saksi? Ang malamig na tanong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang hatol na umalingaw sa bawat sulok ng silid. Hinarap ni Flor ang mga kamera. Ang kanyang mukha ay puno ng dignidad na hindi kayang bilhin ng salapi. Inilabas niya ang huling piraso ng ebidensya, isang medical report na may lagda ng isang independent forensic expert, kasama ang video ng testimonya ni Manang Rosa. Hindi lang yaman ang ninakaw ng pamilyang ito. Ninakaw nila ang buhay ng aking ama, si Don Facundo Facundo. Pahayag ni Flor, ang bawat salita ay may bigat ng 7 taon ng pagtitiis. Ang gamot na dapat ay magliligtas sa kanya ay pinalitan ng lason. At ang taong nag-utos nito ay ang babaeng nagkunwaring lola sa aking mga anak. Ang ballroom ay napuno ng mga sigaw ng pagkagulat at galit mula sa mga reporter. Ang tunog ng mabilis na pagpindot sa mga keyboard at ang walang tigil
na pag-flash ng mga kamera ay naging isang symphony ng karma. Si Doña Carmela ay biglang sumigaw, isang matinis at hindi makataong tunog ng pagkatalo. Sinubukan niyang sugurin si Flor, ngunit bago pa siya makalapit, ang mga tunay na pulis ay mabilis na humarang. Wala kang ebidensya, sinungaling ka. Ako ang nagpalaki sa iyo. Utang na loob mo sa akin ang lahat. Ang galinggiting sigaw ni Carmela habang pilit na kumakawala sa mga pulis. Ang kanyang belo ay nalaglag. Ang kanyang buhok ay nagulo. At ang kanyang mukha ay nawalan ng anumang bakas ng kabanalan. Dinala ng mga pulis si Eduardo na umiiyak at nagmamakaawa, habang si Doña Carmela ay hinihila palabas ng ballroom sa harap ng live broadcast ng lahat ng malalaking istasyon sa bansa. Ito ang kanilang hiya, isang pampublikong paghuhubad ng kanilang dangal na hinding-hindi na nila mababawi. Bago tuluyang mailabas si Carmela, humiling si Flor ng isang sandali. Lumapit siya sa matandang babae. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Flor, tanging isang malalim at malamig na awa para sa isang kaluluwang nabulok sa kasakiman. Ang utang na loob ko sa iyo, Carmela, ay ang pagtuturo sa akin kung paano maging matapang. Ang pabulong na sabi ni Flor. Ang kanyang boses ay sapat na para marinig lamang ng matanda. Ngunit ang utang mo sa tatay ko at sa mga anak ko, iyan ang babayaran mo sa bawat segundong mabubulok ka sa loob ng rehas. Ang mansyon ay akin na muli at bukas ang bawat bakas ng iyong amoy ay lilinisin ko sa pamamagitan ng katotohanan. Naiwan ang matandang babae na tila isang estatwa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit wala nang magagawa. Nang mailabas na ang mga ito, muling binaling ni Flor ang kanyang pansin sa mga kamera. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa. Isang sipa ng pag-asa. Ang bawat ina na nakikinig ngayon. Simula ni Flor, ang kanyang boses ay lumambot, ngunit nananatiling matatag. Huwag ninyong hayaang ikulong kayo ng utang na loob na ginagamit laban sa inyo. Ang inyong dignidad ay hindi pag-aari ng sinuman. Ang katarungan ay maaaring matulog, ngunit kailanman ay hindi ito mamamatay. Ito ang kanyang golden moment, ang sandali na hindi na siya ang biktima ng ang huling pamana, kundi siya na ang may-ari ng sarili niyang tadhana. Sa labas ng ballroom, ang ulan ay tumigil na rin sa wakas at ang unang sinag ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, may isang tawag na dumating kay Attorney Beatrice. Ate, may problema. Si Valentina, nakatakas siya bitbit ang lahat ng dokumento ng mga dummy accounts sa ibang bansa. At ang mas malala, nalaman niya kung nasaan ang mga bata. Ang takot na akala ni Flor ay natapos na ay biglang bumalik ng may matinding panginginig. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang babaeng wala nang mawawala? May huling hagupit pa ba ang tadhana bago ang tuluyang kapayapaan? Sa bawat dulo ng isang unos, may isang huling bugso ng hangin na pilit kang itutumba bago ang ganap na katahimikan. Ngunit ang isang inang dumaan na sa impyerno ay hindi na natatakot sa kahit anong apoy dahil ang kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak ang nagsisilbing kalasag na hinding-hindi matitibag. Mabilis ang takbo ng kotseng kinalululanan ni Flor patungo sa kanilang safe house. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa upuan. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa kanyang pakiramdam. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na naglalaro ang mukha ni Valentina
ang babaeng naging mitya ng kanyang paghihirap at ngayon ay ang huling banta sa kanyang kapayapaan. Huwag kang mag-alala, Flor. Nakapalibot na ang mga tauhan ni Javier sa safe house. Hindi makakalapit si Valentina sa mga bata. Ang pagpapakalma ni Attorney Beatriz, ngunit kahit ang boses ng abogado ay may bahid ng kaba. Nang makarating sila, ang paligid ay nababalot ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga ilaw sa loob ng bahay ay patay, at tanging ang liwanag ng buwan ang nagbibigay ng anino sa mga puno. Dahan-dahang bumaba si Flor. Ang bawat hakbang niya sa tuyong dahon ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagbibigay ng babala. Sa loob ng salas, nakita niya si Valentina. Nakaupo ito, hawak ang isang folder, habang sa kanyang tapat ay ang 3 bata na nakayakap sa isa't isa sa takot. Ngunit hindi baril ang hawak ni Valentina, kundi isang lighter na malapit na sa mga dokumentong hawak niya. Isang hakbang pa, Flor, at susunugin ko ang lahat ng ebidensya ng mga offshore accounts ni Eduardo. Kapag nangyari iyon, hinding-hindi mo mababawi ang perang kinuha nila sa tatay mo. Ang sigaw ni Valentina, ang kanyang boses, ay puno ng desperasyon at baliw na halakhak. Gusto ko ng 10 milyong piso at isang chopper paalis dito. Ngayon din, tumingin si Flor kay Leo na protektadong nakayakap sa kanyang mga batang kapatid. Sa mga mata ng kanyang anak, nakita ni Flor ang takot. Ngunit nakita rin niya ang pag-asa nang magtagpo ang kanilang mga paningin. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na naramdaman ni Flor na ang kanyang mga anak ay hindi na biktima, kundi mga mandirigmang tulad niya. Sige, Valentina, sunugin mo. Ang malamig na hamon ni Flor. Ang kanyang tinig ay walang bahid ng takot na ikinagulat ng lahat. Ano? Akala ko ba gusto mong mabawi ang yaman mo? Ang nalilitong tanong ni Valentina. Ang yaman ay papel lang, Valentina. Pero ang kalayaan ko at ang kaligtasan ng mga anak ko, iyan ang hindi mo kayang sunugin, sabi ni Flor habang dahan-dahang lumalapit. Ang mga dokumentong hawak mo, kopya lang iyan. Ang orihinal ay nasa kamay na ng mga awtoridad sa ibang bansa. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano ang gagawin mo kapag dumating na ang mga pulis sa pintuang iyan? Ang tunog ng mga sirena mula sa malayo ay nagsimulang duminig, tila isang papalapit na hatol. Nanlumo si Valentina. Ang lighter ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Lumikha ito ng isang maliit na tunog ng pagtama sa sahig bago tuluyang mamatay. Sumuko ang babae, umiiyak sa gitna ng kanyang pagkatalo, habang mabilis siyang pinalibutan ng mga tauhan ni Javier. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Flor si Eduardo sa loob ng kulungan. Nakita niya ang lalaking dati niyang sinasamba na ngayon ay tila isang basang sisiw sa likod ng mga rehas. Flor, maawa ka. Patawarin mo ako. Ang hikbi ni Eduardo, ang kanyang mga kamay ay pilit na umaabot sa asawa. Nagawa ko lang ang lahat dahil kay Mami. Siya ang may gusto ng lahat ng ito. Mahal kita, Flor, maniwala ka. Mahal mo ako, Eduardo. O mahal mo ang yaman na inakala mong mapapasa iyo? Ang tanong ni Flor, ang kanyang boses ay puno ng pait. Hindi ka biktima ng nanay mo. Isa kang kasabwat. Pinili mong saktan ang sarili mong asawa at mga anak para sa pera. Ngayon, ang perang iyon ang magsisilbing dingding na maghihiwalay sa atin habang buhay. Tinalikuran ni Flor si Eduardo nang walang lilingon-lingon. Ang bawat hakbang niya palabas ng presinto ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa kanyang leeg. Pag-uwi niya sa mansyon,
Ang mansyon na ngayon ay kanya na muli. Nadatnan niya si Leo na naghihintay sa balkonahe. Lumapit ang bata sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagsisisi. Dahan-dahang lumuhod si Leo sa harap ng kanyang ina, isang pagkilos na nagpabuhos sa mga luha ni Flor. "Mama, patawarin ninyo po ako." Ang pabulong na sabi ni Leo habang umiiyak. "Naniwala po ako sa mga sabi-sabi ni Lola. Sinaktan ko po kayo. Ang sama-sama ko pong anak." Mabilis na napaluhod din si Flor upang yakapin ang kanyang anak. "Huwag mong sabihin iyan, Leo. Biktima ka rin ng kanilang kasinungalingan. Ang mahalaga ay narito na tayo. Wala nang sasaktan sa atin. Tayo na ang magkasama, anak." Ang tunog ng paghagulgol ng mag-ina ay humalo sa tunog ng hangin sa hardin. Ngunit hindi na ito tunog ng pighati, kundi tunog ng isang pusong dahan-dahang naghihilom. Ang sugat ng nakaraan ay mananatili bilang mga peklat. Ngunit ang mga peklat na ito ang magpapaalala sa kanila na sila ay lumaban at nanalo. Ano ang naghihintay na bukas para kay Flor at sa kanyang 4 na anak? Paano niya muling itatayo ang kanyang buhay sa gitna ng mga guho ng isang masakit na nakaraan? At ang pinakamahalaga, matatagpuan ba niya ang tunay na kapayapaan sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya? Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paglimot sa sugat ng nakaraan, kundi sa pagtanggap na ang bawat luhang pumatak ay naging bahagi ng isang mas matatag na pundasyon. Sa huli, ang pinakamalaking pamana na may iwan natin ay hindi ang ginto o yaman, kundi ang isang pusong natutong bumangon, magmahal, at magpatawad sa sarili. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang mansyon na dati ay tila isang madilim na bilangguan ay nababalot na ngayon ng liwanag at sariwang hangin. Wala na ang amoy ng luma at mapanghusgang tradisyon. Pinalitan na ito ng bango ng mga sariwang bulaklak sa hardin at ang masarap na amoy ng mainit na kakanin na niluluto sa kusina. Ang malaking gate na bakal na dati ay nagsara kay Flor ay palagi nang nakabukas. Isang simbolo na ang tahanang ito ay bukas na ngayon para sa mga taong nangangailangan. Ang mansyon ay hindi na lamang basta tirahan. Ginawa itong bahay ni Don Facundo, isang foundation na tumutulong sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga inang pinalayas sa kanilang mga tahanan. Ang bawat silid ay puno ng mga makinang panahi, kung saan ang mga kababaihan ay natututo ng kabuhayan. Tulad ng ginawa ni Flor noong panahon ng kanyang pagtitiis. Nakatayo si Flor sa balkonahe, pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kanyang mukha ay may taglay na katahimikan na bunga ng mahabang panahon ng pagpapagaling. Hawak niya ang kamay ng kanyang bunsong anak, na ngayon ay isang masayahing bata na tumatakbo sa damuhan. "Mama, tignan ninyo po, ang ganda ng drawing ni Leo, kuya." Ang sigaw ng isa sa kanyang mga anak. Napangiti si Flor nang makita si Leo na naglalakad papalapit. Ang kanyang panganay ay isa na ngayong binata. Matangkad at may seryosong mukha, ngunit may malambot na puso. Kasalukuyan siyang nag-aaral ng kursong law. Inspirasyon ang kabutihan ni Attorney Beatrice. Ang ugnayan ng mag-ina na dati ay sinira ng kasinungalingan ay mas naging matatag pa ngayon. Wala nang puwang ang pag-aalinlangan sa pagitan nila. "Ma, kailangan ko na pong pumunta sa foundation. May mga bagong dokumento kaming kailangang ayusin para sa mga nanay na humihingi ng tulong," ang sabi ni Leo sa taglish na paraan. Bago magalang na nagmano sa kanyang ina. Ang pagmamano ni Leo ay hindi na dahil sa utos, kundi dahil sa tunay na paggalang
sa babaeng nagligtas sa kanya. "Sige anak, mag-iingat ka." Ang sagot ni Flor habang hinahaplos ang buhok ng anak. Maya-maya pa, isang pamilyar na boses ang narinig ni Flor. "Flor, masyado mo na namang pinapagod ang sarili mo. Sabi ng doktor, kailangan mong mag-relax." Si Attorney Javier yon, na sa nakalipas na mga taon ay nanatili sa tabi ni Flor hindi lamang bilang isang detektiba, kundi bilang isang tapat na kaibigan at tagapagtanggol. Walang mabulaklak na salita, walang marahas na panliligaw. Ang kanilang ugnayan ay binuo sa respeto at tahimik na suporta. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandali na naramdaman ni Flor na maaari siyang muling magtiwala sa isang lalaki nang hindi natatakot na muling mawasak. Dahan-dahang inabot ni Javier ang isang tasa ng kape kay Flor at sa sandaling magtagpo ang kanilang mga kamay. Naramdaman ni Flor ang isang uri ng kilig na malinis at ligtas. Isang pag-ibig na hindi kailangang ipagsigawan dahil sapat na ang presensya ng isa't isa sa gitna ng katahimikan. Napag-alaman ni Flor na si Doña Carmela at Eduardo ay nananatiling nabubulok sa loob ng bilangguan. Ang kanilang mga apela ay paulit-ulit na ibinabasura ng korte. Ang balita tungkol sa kanila ay hindi na nagdudulot ng galit sa puso ni Flor. Sa halip, ang nararamdaman niya ay isang malalim na patawad. Hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa kanyang paglalakad patungo sa hinaharap. Ang hustisya ay natupad. At sapat na iyon. Nahanap mo na ba ang bin'in mo, Flor? Ang tanong ni Beatrice na kararating lang ang din para sa kanilang lingguhang tsa. Higit pa sa kapayapaan, Beatrice. Ang sagot ni Flor habang nakatingin sa kanyang mga anak na masayang naglalaro. Nahanap ko ang aking sarili. Nalaman ko na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa yaman, kundi sa kakayahan nating manatiling mabuti sa gitna ng mundong naging malupit sa atin. Tumingin si Flor ng direkta sa mga tagapakinig ng kanyang kwento. Tila kinakausap ang bawat inang dumadaan sa parehong unos. Huwag ninyong hayaang sabihin ng iba na wala kayong halaga. Ang inyong dignidad ay hindi nakasalalay sa inyong asawa o sa inyong biyenan. Kayo ang may hawak ng panulat para sa huling kabanata ng inyong buhay. At sa huli, ang pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig. Ang palaging magtatagumpay. Ang huling sinag ng araw ay tuluyan ng naglaho, ngunit ang mansyon ay nananatiling maliwanag. Ang huling pamana ay hindi na isang kwento ng pighati, kundi isang awit ng tagumpay at pag-asa.